Nakakita na ba kayo ng buhawi sa totoong buhay? Sabi sa mga napanood ko, katunog daw ng tren. Pag parang hindi rin daw gumagalaw, ibig sabihin, papunta yun sa direksyon mo. Ako, noong bata ako, nakakita at nakaranas na ako. Pero parang ako lang. Parang yung mga kapitbahay namin at iba pang mga taga-barangay namin, hindi nila alam na nagkabuhawi. At parang sa ilang oras, parang napunta ako sa ibang lugar o ibang mundo. 1981, 9 na ako. At sa araw na yon, nasa bukid sila nanay. Hindi nila ako pinapasama doon kasi bata pa raw ako tapos may hika pa ako. Mas magastos ang gamutan kaya hindi talaga nila ako pinapasama para tumulong. Ayos lang naman sa akin yun. Noong nakaraang ani kasi jumakpat si tatay kaya nakabili siya ng radyo. Lagi na akong nakakapakinig ng drama pag walang pasok at nasa bukid sila. Yun nga lang medyo nakakalungkot din. Kasi sila Eboy, yung mga kalaro ko, nasa bukid din, tumutulong sa kanya-kanya nilang mga magulang. Nakahilata na ako sa papag nang marinig ko yung dumatagundong na tunog. Humahangin na rin ng malakas. Pagsilip ko sa bintana, namilog ang mga mata ko. Sa gitna kasi ng bukid, may malaking buhawi. Talsika ng mga pananim. Para ding sumasayaw ang mga puno. Tapos yung mga kawayan, humahalik na sa lupa. Lalabas dapat ako. Gusto kong puntahan sila nanay. Noong bata kasi ako, kahit anong panganib, naniniwala akong malalampasan kung kasama ko sila nanay. Kaya lang sobrang lakas ng hangin. Yung bang isang hakbang ko papalabas itinutulak ako papasok. Nagsimula na akong mataranta nang makitang yung bahay nila Eboy na daanan na ng buhawi at para lang itong laro ang nasira. Tapos naisip ko bigla ang silong ng bahay kung saan nakaimbak ang mga sako ng aning palay na ipakikis-kis pa lang. Hindi ko agad napansin nun pero sa ilang dekadang pag-alala ko sa mga nangyari, napagtanto kong nang lumabas ako ng bahay para magtago sa silong, hindi ako nabuwal ng hangin. Parang hinayaan na lang ako. Ayun nga, nagtago nga ako, sumiksik ako sa mga sako. Nagdasal na ako nang mas lumakas yung dumadagundong na tunog. Humigpit ang hawak ko sa mga sakong katabi nang marinig ko yung pagkalas ng mga yero. Tapos, umangat ako sa lupa. Nang magmulat ako ng mga mata, wala na ako sa silong ng bahay. Nasa isang malaking warehouse na ako na punong-puno ng mga sako ng palay. At hindi malakas na hangin ang nag-angat sa akin sa lupa kundi si tatay. Nako sir, mapapagalitan ka na naman ng mami mo. Pawis na pawis ka na naman, baka atakihin ka na naman ng hika mo. Pagkasabi nun ni tatay, pumasok sa loob ng warehouse si nanay. Pero hindi siya yung nanay na nakasanayan ko. Kasi nakapustura siya at kumpleto mula hikaw hanggang kwintas. Niyakap niya ako pagkalapit sa akin at pinupog niya ako ng halik. Saka siya tumingin kay tatay, binaba niya ako saka sumenyas. Nagpasalamat. Sa mga oras na yon, alam ko talagang siya ang nanay ko kahit nag-iba siya ng pananamit. Kasi pipi pa rin siya. Giniya ako ni nanay palabas ng warehouse. May coaching naghihintay sa harapan. Luminga ako sa paligid. Sa barangay pa rin namin yung lugar. Yung mga bahay andoon pa rin. May iisa lang na nabago. Yung bahay namin. Napalitan ng warehouse. Maya-maya dumungaw yung driver ng kotse. Lalaki. At mataman siyang nakatingin sa akin. David Sanchez. Ilang ulit niya yung sinabi.
Pero hindi naman kasi David Sanchez ang pangalan ko. Kaya lang sa akin lang talaga siya nakatingin eh. Tapos sumenya si nanay na magmano raw ako sa daddy ko. Daddy ko raw yung lalaki. Matigas naman ang naging pag-iling ko. Sakto namang lumabas na rin ng warehouse si tatay. Tinuro ko siya at sinabi ko sa lalaking nasa kotse na ang nag-iisang ama ko ay si tatay. Ngumiti naman yung lalaki at marahang tumango. Tapos bumaba na siya ng kotse. Lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako kung anong mas pipiliin ko. Magkaroon ng maalwang buhay kasama siya at si nanay o kasama si nanay at tatay pero mahirap pa rin. Siyempre, mas pinili ko na kasama namin ni nanay si tatay. Tumango-tango yung lalaki saka tumalikod na siya sa akin. Tapos narinig ko na naman yung dagundong. Pagtingin ko sa bukirin, may buhawi na naman. Mas mabilis nga lang ang paglapit nito sa amin. Hinila ko na si nanay at tatay pabalik sa warehouse. Nang lingunin ko yung lalaki para makita kung nakasunod pa siya, nakatalikod pa rin siya sa akin. Sinigawan ko siya. Sabi ko magtago na kami sa loob. Hindi ko nga lang alam kung narinig ba niya ako. Pagkasara ni tatay ng pinto, napamulat ako ng mata. Pawis na pawis ako. Tapos, nasa silong na ulit ako ng bahay. Kaharap ko na si tatay na kunot ang noo. Ano raw ginagawa ko sa silong? Maalikabok baka raw hikain ako. At parang sinadya, nahirapan na akong huminga. Binuhat niya ako at napansin ko nung nasa labas na kami, makulimlim ang langit. Sobrang itim ng mga ulap. Nang makita kami ni nanay, bumalatay agad ang pag-aalala sa mukha niya. Hindi na siya nagtanong, pumasok na siya sa bahay at kinuha yung laging nakahandang bag para sa ganitong senaryo. Pag-aatake ang hika ko. Sa loob ng sidecar, pinupupog ako ni nanay ng halik. Habang si tatay nagdadrive, pero manakanakang sumisilip para hawakan ang kamay ko. Gusto kong sabihin kay nanay yung nangyari pero halos mamatay na ako sa hirap sa paghinga. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag okay na ako, saka ako na lang ikikwento. 4 na araw kami sa ospital. Dapat 1 araw lang kaya lang bumagyo at bumaha. Sabi nung doktor mas mainam na pahupain muna ang baha bago kami umuwi. Pagbalik namin sa barangay, wala na yung bahay nila Eboy. Wala na rin ang buong pamilya nila. Tinangay sila ng rumaragasang tubig. Nagiba ang isang parte ng bahay namin, yung kusina. Pero nagawa naman ni tatay ng paraan, kaya lang hindi na rin kami nagtagal doon. Binenta na ni tatay yung lupang kinatitirikan ng bahay at yung sinasaka nila. Lumipat kami sa bayan kung saan mas malapit ang ospital. Hindi na nagsaka si tatay. Nagtinda na lang sila ni nanay ng prutas, gulay at karne. Ako, iisang beses ko lang naikwento sa kanila ng buo yung tungkol sa naranasan ko bago yung bagyo. Pinagbawalan na kasi ako ni tatay. Natakot ko raw kasi si nanay. Dahil ayokong natatakot at nalulungkot man lang si nanay, inisip ko na lang na baka nagkataon lang yon, na baka binigyan lang din ako ng premonisyon. Pero nagbago lahat ng yun noong 2010. Ilang taon na rin akong OFW at nagbalik bayan ako sa taon na nabanggit. Napasyal ako sa dati naming tinirhan. Naaya kasi ako ng mga kaibigan. Pagkarating namin dun, bumungad na sa akin yung malaking warehouse na katulad sa nakita ko noon. Sa pwesto kung saan nakatirik ang dati naming bahay. Napatulala ako na napansin naman ng isang kaibigan ko. Tinanong niya ako kung anong problema. Naituro ko na lang yung warehouse. Mas lalo akong napanganga nang sabihin niyang dun siya nagtatrabaho. Mabait daw yung amo niya. Ito pa nga raw ang nagbigay ng handa nilang pamilya para sa fiesta. Ito rin ang nagpapaaral sa 2 anak niya. At ang pangalan ng amo niya, Dave Sanchez.